So, meron naman po ako bagong i-share sa inyo na bagong usbong na loan app na naman. For sharing is caring. Patuloy po tayong sumisilip na bagong loan app, mapalegit man ito or hindi legit, mapasek registered man ito or hindi, sinisili po natin yan. Sinusubukan ko po yan mismo. Kaya itong bagong loan app na ito na lumalapit sa akin ng pusa, which is tinatawag siyang si Target Cash Peso Loan Online. So, sabi niya dito na only phone number lang daw yung kailangan nila at saka one valid ID and then get money. Ganun daw po kabilis dahil nga po sila ay may target cash. And we can borrow daw up to 30,000 pesos. Wow. And downloadable daw po itong loan app po na ito sa App Store lang. Kaya naman po, vinisit ko naman agad-agad kung nandoon ba talaga siya. And good to know na nasa App Store nga naman siya. And then sabi niya nga dito no, Tala Loan App Philippines. So ano na naman ba ang kilalaman ni Tala Loan App dito kay Target Cash Peso Loan Online App? Well, sabi naman sa promotion niya dito sa App Store no, na up to 160,000 daw yung pwede niya pong ipahiram sa atin. Pero yung mga projected loan amount po na ganito po katataas talaga, usually hindi naman talaga siya real. Parang promotion lang talaga nila kasi usually hindi sila nagkakatugma. By the way, si Target Cash Loan App po, isang developer niya po is under po siya kay Go Shaman Lending Corporation. But according to its privacy policy, this loan services po provided by Target Cash App or authorized by Right Choice Lending Corporation, which is legit po siya na SEC registered. Pero po hindi naka-declare si Target Cash Loan App dito. So, iba po yung naka-declare dito na wala po yung name ni Target Cash. Actually, kaka-feature ko lang din na sinare ko nga po sa inyo recently nga po na si Righteous din po ang hawak niya rin po ay si Wise Lend Loan App, which is hindi rin po siya naka-declare dito as a loan app po na under nga po ni Righteous Lending Corporation. Anyways po, this time, itatry ko siya and ako po muna yung mag-try. Huwag niyo muna agad i-download. Panoorin niyo po muna yung video para naging aware po kayo sa loan application process niya. Ano ba talaga yung interest rate niya? Ano ba talaga yung mga mahahalagang info dito bago po tayo mag-proceed to download or to try. Download ko lang po muna and then i-open po natin yung app and then click po natin itong next and then i-allow lang po natin ito para ma-access natin itong app and then nandito na po tayo agad sa dashboard niya. And yung binabantayan ko po talaga sa mga bagong usbong na loan app dito sa App Store is yung pangalan niya. Kasi usually, pina-front lang nila ibang pangalan. Pero marami talagang loan app na nagtatago lang pala sa ibang loan app. Kaya dito tinitingnan ko kung Target Cash pa rin. So, Target Cash pa rin naman yung nandito. Which is nga po, nag-offer siya ng up to 84,000 pesos. Medyo nagugulan na tayo sa mga loan offer nito sa Target Cash kasi nga po sa promotion ads nila kanina. Doon sa App Store is 160,000 daw po yung pwede nila ipautang. And then sa Sockmed promotion naman nila is up to 30,000 pesos. So, magkakaalaman po ito sa dulo na magkano ba talaga yung approved amount na ibigay nila sa atin. Well, without further ado, click po natin itong apply and then here po, we need to provide our mobile phone number, then get the OTP and then right after that, log in lang tayo and then babalik po siya sa ating dashboard which is from 84,000 pesos, naging 8,000 pesos na lang po yung binigay na loan amount po sa atin. So, kanina sa 84,000, naging secure credit siya, diba? And then as you can see po, nagbago yung kanyang pangalan, naging Mabilis Pera na siya. Which is, I am fully aware na meron talagang loan app na Mabilis Pera ang pangalan. So, I don't know kung ito ba yun. I don't know kung bakit nag-label siya dito ng Mabilis Pera, pero kasi may alam akong Mabilis Pera loan app and usually talaga nagtatago lang sila dito. But anyways, malalaman pa din po natin yan sa dulo. So, i-click lang po natin tong apply and then here po, we need to undergo the certification process, loan application process po nila. Ito na nangangailan po sila ng ating authentication, personal info, job information, contact information, and then payment account information. So, i-click lang po natin itong apply. And then dito po sa authentication process niya po, so we need to provide our ID details here and then after that, our facial recognition. Anyway, sa ID po, ito po yung mga hinihingi nila. Kahit isa lang po dito, provide natin. Then after that, pipicture po natin ang ating ID sa front lang po. And then mag-auto-fill up po yung ating identity information, yung ating ID name, ating ID number, at ang ating birthday, which is kailangan natin i-check to. Kasi kung minsan nagkakamali po sila ng capture dito. So, right after that is the facial recognition. Then, after submitting that, move on tayo to the personal information na. It talks about our personal details. So, fill up lang po natin yan. Then, after that is the job information. Nasa job information, of course, kailangan nila ng ating income details and anything that is related to it. So, after providing and filling up the job information, so next po tayo, which is the contact information. Sa contact information naman, nagre-request sila ng 5 tag
taong 5 emergency contact person po dito, which is magdadirect siya sa ating phone book list. So after providing this, next po tayo, which is we need to provide our payment account details, payment account information. So pipili po tayo dito kung saan daw po natin isi-send yung ating loan amount, sa e-wallet ba or sa bank account ba. And after providing that, next po tayo, which is agad-agad po, hindi pinag-iisipan yung ating loan amount agad-agad. Meron po tayong offer po na 2,000 pesos for 7 days to pay. And sabi ko nga sa inyo kanina, sa dulo natin malalaman kung anong loan up ba talaga ito. And sa dulo po, talagang lumitaw po si Mabilis Pera Loan Up. So wala na tayong nakikitang target cash loan up dito na si Mabilis Pera na yung queening dito. So by the way, sa 2,000 pesos po na loan amount, offer po nila sa atin for 7 days, 1,200 na lang na po yung marireceive natin. So papaig ba kayo na gano'n na lang yung marireceive nyo for 7 days? And ito nga po pala yung mga interest rate nila sa atin. Processing fee 667, interest fee is 13 pesos only, and then risk control service fee is 120 pesos. To make it 800 pesos yung effective interest rate po nila. So yung 800 pesos po na yung binabawasan po sa 2,000, kaya nga po ang ating ma-receive na lang is 1,200 pesos. Malabas po na 40% of the loan amount po yung kinuha talaga nila sa atin for 7 days. So diba ang bigat? Well, gladly naman, kung ayaw po natin i-grab itong loan offer po nila, we have the choice to delete the account naman. So, delete naman po yung account natin dito. So, grabe no, bagong usbong na mga loan up na ito na hindi po talaga natin alam kung ano talaga yung agenda nila sa atin. Kasi ito mga ganitong mga loan up, in and out sila sa App Store. Talaga nawawala siya, bumabalik siya, nagpapalit pala siya ng pangalan, nagtatago lang pala siya sa pangalan na yun. May pinapront lang sila na ibang loan up, pero sila lang din pala yun. And of course, for me, it's not okay. It's not recommended po dahil nga po mataas nga naman din talaga yung kanyang interest. Kaya nga tayo nangungutang dito, diba? Kasi nangangailangan tayo. Kung gano'n naman lang din, nalulubog at lulubog tayo sa utang, huwag na po natin i-try. Pero it's up to you pa din naman, no? At least na-share ko sa inyo yung information regarding this loan up na in case ma-encounter nyo siya, at least may idea na po kayo. So if I were you, hanap na lang po tayo ng mga loan up talaga, ng mga legit. Ang dami naman po talaga mga legit na loan up. Pero may nagsabi sa akin ng mga viewers ko na pumapatos talaga sila sa mga ganitong loan up. Kasi hindi naman po sila na-upload sa mga legit loan up daw, kaya wala daw silang choice. Pero pag-isipan nyo mabuti kayo. Kasi ayaw natin magka-problema in the long run. Kasi nakasala dito yung ating personal info. Kaya mag-ingat po tayo. Pag-isipan po talaga natin ng paulit-ulit bago po natin i-try ito. And of course, kung decided talaga po kayong mangutang dito, pakibayaran naman. Huwag nyo i-abandon. Kasi utang is utang po. It's our responsibility po na magbayad pa. Kasi nakinabang din naman tayo dyan. Nag-agree po tayo sa kanilang pautang. Kaya dapat po, obligasyon po natin bayaran yan. Kahit pa po, luging-lugi tayo sa interest rate. Kasi commitment po ito. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button po. Lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!